Kumusta mga brad? Karamihan nga po sa mga malalakas na underbone dito sa Pilipinas, medyo may kataasan din ng presyo. Na lumalagpas nga po ng 100,000 ang presyo. Syempre kabilang na nga po dyan ang Winner X na may presyong 131,900 pesos. Yamaha Sniper na may presyong 125,000 to 145,000 pesos. Suzuki Raider 150 Fi na may presyo 121,900 pesos. Kaya hindi rin talaga basta-basta. Pero alam nyo ba, meron nga pong isang underbone or malakas na underbone na mura na, quality pa. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, naghahanap ka ba ng underbone na malakas pero hindi ganon kamahal? Ito na yung motor na hinanap mo, ang SYM VF3i 185. O ang motor na ito ay hindi na po bago. Matagal na po siyang nilabas sa Pilipinas at syempre matagal na rin siya sa ibang bansa. Kaya ang tanong nga po ngayong 2025, worth it pa bang bumili ng SYM VF3i? At kung worth it din ba yung bagong presyo niya? Yes po, simula kasi nung nilabas siya dati, ngayon bago na yung presyo niya or nagbago na yung presyo niya. Para nga po sa mga hindi nakakalam, itong motor na ito, ang SYM, ay nanggaling po sa bansang Taiwan. At kapag sinabi nga po nating Taiwan, quality talaga yan. At ang kakompetensya naman niya doon ay ang brand na Kymco. Kung titignan nga po natin yung motor ng mga Taiwanese, madalang ka lang makikita ng ibang brand bukod sa SYM at Kymco. Yung dalawang brand kasi na nabanggit, proven and tested na nila yan. Napakalaki ng tiwala nila sa brand na yan. Pagdating kasi sa tibay, sobrang matibay. Samantalang dito sa atin, kapag sinabi mong SYM, madalas nakapagkakamala ng mga tao na made in China. Kaya yung iba, mas pinipili talaga nila yung Japanese brand. Noong nilabas nga po sa Pilipinas itong motor na ito, itong SYM VF3i, agad nga po siyang nagpakitang gilas. Nilabanan niya kaagad yung malakas, yung Raider 150 Fi, pati na rin yung ibang brand. At sa unang salpukan nga po nila, tinalo niya yung binansagang hari ng underbone. Kaya noong mga panahon na yon, nag-iyakan talaga yung mga Raider fanboy. Pero nung nag-rematch naman sila, tinalo na siya ng Raider 150 Fi. Pero kahit nga po ganun yung nangyari, masasabi pa rin natin na napakalakas nitong motor na ito. At karamihan nga po sa mga taong nakabili nitong motor na ito, walang pagsisisi. Sulit na sulit daw. Although meron nga lang po silang medyo maliit na concern. Pahirapan daw sa piyesa. Syempre yun po yung mga concern ng mga taong malalayo. Pero kung nandito ka nga po sa NCR, walang problema kasi marami namang piyesa. Ang problema kung wala kang pera. Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang SYM VF3i 185cc na mayroong 183 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, naka-electronic fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 11.1:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 19.7 horsepower, 9,000 RPM, 17.4 Nm of torque at 7,500 RPM. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 160 to 180 km/h. Pero doon sa ibang bansa, 140 lang yung top speed nila. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 7 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 50 to 55 kilometers per liter. So kahit nga po sabihin nating mataas yung displacement niya tapos mamaw pa siya, nakakabilib po yung fuel consumption niya. Kung sabagay yung Raider 150 Fi, mamaw yun pero matipid din sa gas yun. Kabaliktaran nga lang doon sa carb type. Same sila ng Mio Sporty. Ang sukat ng kanyang gulong 90/80/17 sa harap at 130/70/70 naman sa likuran. Syempre press na nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. At dahil ito nga po ay mabilis tumakbo, kailangan talaga niya ng ABS. Na meron nga naman talaga siya, kaso single channel ABS lang. Pero okay na yun, yung Raider nga wala eh. Ang kanyang seat height ay mataas na 790mm at 160mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 124 kg. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-halogen pa din. Pero naka-LED yung kanyang mga signal lights. Madali na lang gawa ng paraan yan. Ang kanyang gauge panel ito nga po ay combination ng analog at digital. At maganda nga din po yung pagkakagawa. Kaso lang unlike nga po doon sa mga katunggali niya, hindi pa po siya nakakilis. Disusi pa din po siya. Ang tanong, may problema ba doon? Walang problema doon. In fact, may mga tao pa nga na mas gusto nila yung disusi lang.
Ayaw nila yung may remote. At katulad nga din po doon sa mga katunggali niya, sa ibang underbone, wala na din po itong kickstart. Pag ganyan kasi na medyo may kalakihan yung makina, 185cc, medyo matigas na talagang tadyakan yan. Tsaka hindi rin biro kapag sumipa pabalik yung kickstart. Panigurado mapapamura ka talaga ng wala sa oras. Pero dito, hindi ka mapapamura ng wala sa oras. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng monoshock na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Siyempre katulad dun sa iba, meron pang isa. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon. At nakakalungkot mang sabihin, wala siyang ganon. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito ay ayoko na lang mag-talk. Isa nga po sa masabi nating downside ng mga underbone, yung kanilang compartment. Minsan kasi yung iba maliit lang, yung iba naman wala talaga. Kung sa bagay, meron namang top box. Kaso lang kapag nilagyan mo kasi ng top box, medyo hindi na rin babagay. Opinion ko po yun. Hindi po kasi ako fan ng mga top box. Wala kasi akong pambili. At ngayon nga pong 2025, ang presyo nga po niya ay nagkakalaga na lang ng 99,900 pesos. So malayong-malayo nga po doon sa Winner X, Sniper at Raider. Siya itong may pinakamataas na displacement, pero siya pa yung may pinakamurang presyo kung ikukumpara nga po doon sa tatlo. Pero dati nga po noong unang labas ito, yung presyo niya ay umabot din ng 120,000 plus, 126 yata yun. At ang sabi naman iba kaya daw nagbaba ng presyo kasi nga daw wala daw ganang bumibili. Wala pa din daw tiwala ang mga tao. Kumbaga duda pa rin sila sa quality niya. Kung sa bagay hindi po natin sila masisi. Pera naman kasi nila yung pinambili. Katulad nga po ng palagi kong sinasabi, kung saan ka masaya, doon ka. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.